binibigay sa atin ng Allah Ta'ala, yung kanyang rahmat, yung kanyang pagmamahal, pagmamahal niya sa atin, ng mga tao na pupuwasa. Yan, kanya lubos-lubos sa buwan ng Ramadan. Kasi yung unang sampu ng Ramadan, nagyan ang rahmat ng Allah Ta'ala nakatagal. Kaya nga, kung sino ang nakakumplito ng 10 araw ng Ramadan, nakukuha niya na rin ang rahmat ng Allah Ta'ala. Yan ay hindi na ibang panahon na rin sa mga ibang buwan o di sa mga ibang gawain kung hindi yan ay buwan ng Ramadan. Rahmat na agad sa araw sa Pilipinas ang kanyang buwan. Ngunit, ang pagpupuasa ay kailangan ng mayroon. Sabihin, kailangan ang pagpupuasa, magniyan siya, paglubog ng araw hanggang sa magsambayang suko. Magniyan siya na siya ay magpupuasa. Hindi bilang puasa ng ako, maski hindi kumain, o hindi uminom, o hindi gumawa ng mga pinagbabawaan sa araw ng Ramadan, kung hindi siya magpapagya, hindi siya kapit na magpupuasa sa susunod na araw. So, ang yan ay isa sa mga dahilan kung bakit tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagpupuasa ng tao. Sa Mazhab Imam Shafi'i, ilan ang tao ay magniyan gabi-gabi. Gabi-gabi na magniyan na siya ang puwasa sa susunod na araw. Ngunit sa mga ibang mazhab, dahil sa ang Ramadan ay isang ibadah ng Ramadan. Maski isa lang ang magniyan sa araw ng unang araw, ng unang gabi ng Ramadan, kung siya magniyan, siya ay puwasahin niya ang buwan ng Ramadan. Kung di po niya puwasahin niya ang buwan ng Ramadan, maliban na kung udor, yun ay mapilang na siya, may diyan. Kasi ang niyat sa lahat ng mga ibanda, hindi natanggapin ng Allah at ibalang niyat. Ngunit ang niyat yan, so halimbawa sa pagsasambaya, di ay sa takbir. Minsan lang. Kung gano'n sabi ng mga ibang mazhab, sa pagpuwasa, bilang sa Ramadan, pagpuwasa sa Ramadan, isang ibadat na, ay maaari na sa usulang sa unang gabi, mag-niyat ng Ramadan. So, yan, nawaitu so makadin an adami fardi syahr Ramadan hadi sanatin ila. Ako ay magniyan na ay magpuasa dito ang buwan sang-ayon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gabi-gabi sahur. Ano ang sahur? Ang sahur ay sunat lang. Maski hindi makasahur, basta makaniyak na ang tao, pwede na siya magpuasa. Basta ay yan, tabi ka na nakasahur, kaya na hindi na siya magpuasa. Hindi. Siya ang kumain. Sunat lang. Sunat lang ang kumain. Sahur, kasi malaka. Kung ngayon, hindi makasira ng kaya ang hindi magkakain ng sahur. Basta importante na kapag puwasa, basta hindi siya magkakain ng sahur. Ito niya ng kanyang puwasa. Ganon din ang yung pag-breakfast. Yan ay nga din, sunat. Maski nung siya hindi siya kapitra, maski hindi siya makapitra, ay na iftar ang puwasa niya at tanggapin niya ng alak. Ngunit, mas maganda rin nagtiis siya ng ilang oras na mas kinto ay makainom siya. Wala ng Nabi Muhammad Alaysa, isang tapos sila sa pagkain. So, ano ginagawa ng Nabi Muhammad Alaysa? Kumakain na siya ba? Tatlong kulto na ang o di, maski tapos basa ang kanilang lamunan dahil ang sabi, ilan oras sila
kanyang lalamunan. Yun, ilang anak. Niya, kinakagay niya. Ikapangalawa, ang pakto, sunod lang, isa hindi makadok. Kapangatlo, yung pagtak sa ita, yan din ay sunat. Yung sunat, ibig sabihin ng sunat, kung gawain, may kwan siya, meron siyang alak, kung magawa. Kung hindi magawa, kasalanan. Walang kasalanan yung sunat, kung magawa, may gantimpala. Kung hindi magawa, walang kasalanan ang sunat. Hindi katulad ng wajib. Wajib ang wajib, kailangan magawa. Kung hindi magawa, may kasalanan. Kung magawa, malaki ang gantimpala. Yung pinagkaiba ng wajib at fard, yan ay isa lang. Wajib at fard, isa lang yan. Sabihin, kailangan gawain, kung hindi magawa, kasala. Mayroon yung pinatawag naman, makruh. Makruh. Ang makruh na ito ang opposite ng sunnah. Ang makruh, kung magawa, walang kasalanan. Hindi katulad ng sunnah, ang sunnah, kung magawa, may gantimpala. Ang makruh, kung magawa, walang kasalanan. Kung hindi magawa ang makruh, yun ang may gantimpala. Opposite ang sunnah at saka makruh. Ang makruh, kung magawa, walang kasalanan. Kung hindi magawa, may gantimpala. Ang sunnah, kung magawa, may gantimpala. Kung hindi magawa, walang kasalanan. Ang wajib, o di fardu, kailangan magawa. Kung magawa, may gantimpala. Kung hindi magawa, may kasalanan. Okay. Ang niyat yan ay tinatawag na syar. Kasi meron tinatawag syar at saka rukun. Anong pinagkaiba naman ng syar at saka rukun? Ibig sabihin ng syar, hindi magawa kung ano-ano man, kung hindi magawa ang syar, hindi mangyari. Kalimbawa, tulad ng niyat. Ang niyat yan ay syar, kondisyon yan. Kondisyon ang niyat. Yan, sa gabi magkuha na siya, yan ay kondisyon. Sabi ng kondisyon, kailangan niya gawain. Kung hindi niya magawa, hindi mangyari ang kanyang puwasa. Yung rukun, ang ibig sabihin ng rukun, yun ang body. Yun ang body ng kanyang ginagawa. Body ng kanyang ginagawa, yun ang rukun. Halimbawa, tulad ng pagsasambahayan. Tulad ng pagsasambahayan. Yung niyat sa pagsasambahayan, rukun. Rukun ang niyat sa pagsasambahayan. Kung hindi siya makapag-niyat pagtakbir niya, walang sambahayan. Ano ang syar? Anong kondisyon upang ang sambahayan niya ay magawa? Yung ablution, pag-ablat. Kung wala siyang ablat, kasi ang kondisyon, kailangan siya tahir. Sabihin, kailangan malinis siya, pag-ablat siya. Kung walang ablat, walang kondisyon, hindi mangyari ang kanyang sambahayan. Okay? Ganun. Ang puwasa, ang Ramadan, ano ba siya? Ang Ramadan ay isa siya sa mga rukun ng Islam 5. Rukun, ibig sabihin ng rukun, haligi. Haligi siya. So, ang pagpupuwasa sa Ramadan, isa siya halita ng haligi ng Islam. Ibig sabihin, maski siya, ang nanay niya, ang tatay niya, at nagsahadat na siya ng ilang bisis, kung hindi siya magpuwasa, kulang ang kanyang rukun. Walang ang condition niya. Kung walang ang condition, palagay mo na magbahay ka, kulang ang condition ng bahay mo. Ano mangyari sa bahay? Bagsak. Okay? So, Muslim na siya, hindi siya nagpupuwasa, bagsak ang kanyang pagka-Islam. Bagsak ang pagka-Islam niya.
kung hindi siya puwasa. Ganon din ang pagsasambayan. Kasi ang rukun Islam yung 5, siguro alam natin na lahat kung ano-ano. Ang 5, yung una-una niya ang pagsahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adat yan, sahadatain. Sa pangalawa niya, magsambahayan. Magsambahayan, yung 5 waktu. Okay? Maski nagsahadat niya sa ilang beses, kung hindi siya magsambahayan, wala na rin ang kanyang condition. Bagsak din ang kanyang bagsak din ang kanyang pagkakita. At pangatlo niya, nung magbigay ng zakat, magbigay ng zakat, kung meron siya kayamanan, bigay. Kapangapat, itong pagpasting sa buwan ng Ramadan. Ikalima, yung paghaji sa Maka, kung mayroon siyang kayanan, paghaji sa buwan ng paghaji. Ibig sabihin, sa loob ng 5, mayroon yung para sa general, para sa Muslim lahat-lahat. Okay? Mayroon kailangan, mayroon siyang kailangan. Halimbawa, ng pagdadagat, hindi magawa ng pobre. Katulad ng paghahaji, hindi magawa ng pobre. Ngunit, ang pagsahada, ang pagsara, ang pagsaw, magawa ng mga pobre. Ibig sabihin nun, mas malaki ang obligasyon ng mga mga may kakayanan kaysa mga walang kakayanan. Kasi yung mga walang kakayanan, hindi obligasyon ang pagbigay ng zakat. Kaya wala siyang bigyan ng zakat. Hindi obligasyon ang paghahaji sa Maka. Kaya wala siyang paghahaji, walang gastusin. Ngunit ang mayroon, may gastusin, may bibigyan ng zakat. At hindi sila magbigay ng zakat. Hindi sila maggastos sa Maka na mayroon ng zakat. Kulang din ang kanilang Islam. Kulang din ang pagkakaslam nila. Ngunit yung mga pobre-pobre, wala silang bibigay, hindi magkulang ang kanilang pagka-Islam dahil ang hindi sila nakabigay ng zakat, hindi nakapagay kasi wala silang kakayanan. Ngunit kailangan din, kailangan magsambahayan sila ng Jumaat. Kailangan magsambahayan sila ng Jumaat. Inayoma Jumaat sa Sayyidul Ayyam, Hajjul Fuqara wal Masakin. Sabi ng Nabi Muhammad alayhi salam, ang araw ng Jumaat, yan ang pinakamalaking araw ng itong araw. Hajjul Fuqara, yan ang paghahaji ng mga miskin. Hajjul Fuqara, Hajjul Fuqara, Hajjul Masakin. Hajjul Fuqara, ang mga pobre, Hajjul Masakin. Ganun, yan din ang hari din ng mga miskin. So yung mga walang kakayanan, maghaji, walang kakayanan, magbigay ng zakat, huwag nila parampahin ang pagsasambayan nila sa Jumaat. Okay? Wala din sa ating lahat. Okay? Natin gawain na dahilan, wala akong mapasahe, wala dyan kung kaya. Dito sa Malika, sila yung muski dito. Kaya, lakarin sa pagkasambayan na Jumaat. Okay. Ngayon, balik natin sa Ramadan. Bakit tinawag ang Ramadan kari? Ibig sabihin ng kari ay yung sa buwan, Jimyo, sa English ang Jimyo? Ano sa English? Ano sa Arab? Ano sa Tagalog ang Jimyo? Kari? Hindi matatino. Kari. Ibig sabihin ng mapagbigay. Dahilan sa, ang first theme niya ay Rahma. Ang unang 10 araw ng Ramadan, basta nakuha sa niya, Rahma. Ibig sabihin pagmamahal ng Allah Ta'ala. Yan. Ikapangalawang 10 araw, ngayon, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kayo ngayon ay ikapangalawang 10 araw ng Ramadan. Kasi ilan naman ito? 18 na, di ba? 18 na. O, ikadalawang 10 araw na. Andiyan ang magpira. Ano ibig sabihin ng magpira? Ibig sabihin ng magpira, yung kapatawaran ng Allah Ta'ala. Kasi walang tao na walang kasalanan. Lahat